ating CCM. Okay, Sunday na naman po at tayo muling magsasama-sama para magpuri at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. So, maaari pong imbitahan ko ang lahat na tumayo at kung pwede po sana, pantayin natin itong mga bakante dito para balanse po ang ating barko. Opo. Nakatagilid po tayo para mabalanse po. Okay, so lahat po ay inanyayaan ko na ipikit ang ating mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakadakila mo, O Lord. At muli, nagkasama-sama kami, Panginoon, sa bahay-sambahan ito, Panginoon, upang papurihan ka, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. At ngayong araw na to, Lord, wala kaming ibang gagawin kung hindi itaas ang ngalan mo, Panginoon. Kami magpupuri, Panginoon, sa iyo ng buong buhay namin, Panginoon. Lord, linisin mo, Lord, ang aming mga pagkakasala, Panginoon, at gawin mong karapat-dapat, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat, Lord, na humarap sa iyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
ano pa man. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda, Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang may katulad mo, Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad mo, oh Jesus. Sabi sa mga awit 14 verse 5, Yahweh, aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap. Kung panghahasan kong sabihin ng lahat, nangangamba akong may makalimutan. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kandakilan mo. Kulang ang lahat ng
kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala nang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Church, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon,
ay pagpapatunay, affirmation ng ating pananampalataya sa Kanya. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan, kaya ang kapagitian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kung walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa mamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No one can separate us from the love of God. Let us all pray. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Hindi mo kami nilagpasan. Salamat sa pag-ibig mo dahil walang katulad, O God, ang pag-ibig mo. Mula noon, ngayon at magpakailan pa man. Saan kami magkukubli sa kataas-taasan, sa kami magkukubli sa kalaliman, Panginoon, ang pag-ibig mo ay laging tapat. Lord, patawarin mo kami sa mga panahon na kami ay may mga pagdududa sa pag-ibig mo. Linisin mo kami, O Diyos, ng iyong makapangyarihan dugo. Makita mo ang bawat puso ng mga anak mo ay tunay na nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa aming mga kapwa. Dakilang Diyos ng pag-ibig, lumalapit po kami sa inyo sa araw na ito. Ibuhos niyo ang masaganang pagpapala ng iyong mga salita upang ang pag-ibig na ito, O God, ay patuloy na dumaloy sa aming mga buhay. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, O God, ang pag-ibig mo ay makikita, mararamdaman, maririnig sa mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Lord, ibuhos mo ang masaganang pag-ibig mo sa mga kapatid namin ngayon na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Let your Holy Spirit of God comfort them in this time of trials and challenging times, Panginoon. Your peace that passes all understanding will always be with them. Lord, sa mga anak mo, ang pag-ibig mo ng kalunasan na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, Lord, ibuhos mo ng masagana. Ibalik po, Panginoon, yung magandang disenyo mo ng kalusugan sa mga kapatid namin, O Lord. Lord, ang pag-ibig mo na sumasakop sa lahat ng katanungan, God, ay ibuhos mo sa bawat isa na may mga unbelief, may mga doubt. Dahil sa pinagdadaanan sa buhay. Lord, be with us, O God. And would you bless us, O Lord, with your presence. Kasi nga po, God, sa iyong presensya ay sapat na, Panginoon. Sapat na kami ay naroroon upang damhin ang walang hanggang pag-ibig. We love you, Lord, and thank you for loving us first. We rebuke any work, any attempt of the enemy upang nakawin, sirain, patayin, Panginoon, yung magandang plano ng pagpapala mo sa araw na ito. Ikaw lamang, Holy Spirit, ang aming pakikinggan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi namin. Amen. Amen. Ano sasabihin mo bago ka umupo? I'm alive, alert, enthusiastic. Ako'y buhay, hindi patay, nagpapatuloy. Okay?
So lahat tayo ay buhay puno ng kalusugan, kahit na may mga pinagdaraanan, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos at punong-puno ng katiyakan ng Panginoong Diyos ay hindi tayo iwan at hindi tayo pababayaan. Hinga lang ako. Medyo nihingal. Matanda na. Umamin ako So, lately, nakakadurog ng puso kasi nga may mga kapatid tayo na nagdadalamhati, may mga kapatid tayo na sa panig ng karamdaman. At bilang isang pamilya sa Panginoon, isang spirit, ramdam natin At yun nga, that is inevitable talaga Hindi mapigilan. At doon nga sa kapatid ni Ate Josie sa Lawag, bago ako nag-share ng word of encouragement, umatin muna ako sa misa ng isang pare. At nakakatuwa, ang mga pare ngayon ay bukas na rin kanilang kaisipan. No? Ang kanyang topic is about purpose of life. At ang sabi niya, nakikita niya kasi lahat ng mga tao doon, hello, Ate Josie, nanonood. May taling puti, parang simbolo ng pagdadalamhati. No? Mga tradisyon, mga ritual na wala sa katuruan ni Jesus. So nagulat ako sa sinabi ni Father. No? Yung mga hindi raw pagwawalis, pag merong may wake, may burol, bawal daw magwalis. Kasi hindi daw natin alam ang background. Kasi nga, during the time ng mga Hudyo, even ngayon, pag namatay within 24 hours, kailangan ilibing. Kaya nga, hindi nagwawalis, hindi na pagdiligo, kasi mas importante yung oras na natitira na makita mo yung mahal mo sa buhay bago sila ilibing. No? So, sabi ko, agree ako ron. Hindi lang ako agree doon sa tinatawag na purification process dahil meron daw purgatorio, pupurgahin, pupurify. No? Maybe Abraham's bosoms, pero nung namatay si Kristo, it's all about heaven and hell. Okay? Ngayon, kung meron mang langit at impyerno, doesn't matter kung may purgatorio. Importante, buhay si Kristo. No? Susundin natin yung kanyang prinsipyo. At yun nga, nung ako naman nag-preach, pinuntahan ko si Father, nagpakilala ko. Sabi ko, Father, thank you sa message mo kasi nabubuksan yung kaisipan, nagkakaroon ng shift sa pag-iisip ang mga kababayan natin. No? At dudugtungan ko na lang yung iyong homily. Ako, pag-usapan ko rin the tragedy of life. Para sa inyo, what is the greatest tragedy in life? Namatayan, nagkaroon ng chronic o cancer, di ba? Nawalan ng trabaho, nalugi ang negosyo, iniiwan ng syota, di ba? Tragedy in life. The greatest tragedy in life is to live a life without purpose. Kaya sabi nung isang advertisement, para kanino ka gumigising, umabangon. No? Gigising ka isang umaga, ipe-prepare mo yung sarili mo, and then papasok ka sa work, 8 to 5, uuwi ka, magmimerienda, bubuksan mo yung TV, manonood ka ng basketball, kakain ka ng hapunan, bubuksan yung email, punta na social media, matutulog. Kinabukasan, yun na naman. So, hindi kamatayan because that is inevitable and we're living in this broken world.
walang makakapagpigil. But yun nga, the greatest tragedy is to live a life without purpose. Ang problema, kahit na alam mo yung purpose mo, pero kung wala kang malinaw na relasyon sa Panginoon, it's meaningless and useless. Di po ba? Yes, alam mo, nabubuhay ka to leave a legacy for the next generation, but anong legacy ang iiwan mo? Yung iyong na-acquired na yaman, na madalas ay nang pinag-uusapan pag may patay. Kaanino mapupunta ang ganito, ang ganyan. To the point na nasa-sacrifice yung relationship. No? Kasi what is important is yung yaman na pwedeng ipasa. So, sa ating whole month of September, yung ating theme is God's faithfulness. Okay? At yun nga po, yung binasa ko kanina, no? Romans 8:37-39, grabe paulit-ulit na binabanggit ang pag-ibig ng Diyos. Kasi nga, tunay na mahal ka ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Diba? Hindi naman kaibig-ibig eh. Tignan mo nga. No? Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, kaya mamahalin mo. Walang qualification. Importante, ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nasa atin, available for us para maipamahagi. Pero nga, hindi mangyayari yon kasi kung wala si Holy Spirit na nagko-convict sa atin, natanggapin natin ang mga mahal natin sa buhay, kung ano man sila. No? Kaya nga sabi ni Paul, pinag-usapan natin last week, gusto kong bumait pero hindi ko magawa kasi there's tension, may tug of war within himself. Kung may tension na between himself, what if yung mga tension doon sa mga relationship niya sa ibang tao? Kasi nga, ang ating mga kaluluwa, ang ating spirit ay na-redeem na through the blood of Jesus Christ. Pero yung ating katawang tao, yung ating laman, yung ating flesh, ay i-redeem pa rin. Kasi nga wala pa tayo sa glorified body, kaya may tension. Kaya may tension. Kaya hindi mo na kailangan sisihin ang demonyo. Nasasabihin mo, ang demonyong ito ang may dahilan ng lahat. Hindi, ikaw lang isapat na. Huwag mo nagdamay ang demonyo, kaya minsan ang demonyo nagagalit din. Tignan mo tong kapatid kong ito, dinadamay pa ako. No? Kasi nga sa ating mga sarili, may mga tensions na tayo na dapat ayusin. When we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, nga na pumapasok tayo sa pakikipaglaban. Warfare, spiritual warfare. At ang spiritual warfare po ay hindi ito basta-basta. No? Kailangan po natin ng kapangyarihan ng Holy Spirit kasi ang problema, it's not about the flesh and blood ang kaaway, hindi nakikita. It's all about principalities, no? Na nag-roam dito sa mundong ito, mga evil forces na hindi mo nakikita, na nakikipaglaban ka at masakit, minsan ang gagamitin pa ng kaaway ang iyong mahal sa buhay. Kaya yung katabi mo na yan, minsan talagang nangiinis yan, aasarin ka eh. Pero hindi naman talaga siya. Hindi naman talaga siya. Binubulungan lang. Sige, asarin mo yan. No? Galit-galitin mo yan. Para ano? Masira yung kanyang testimony bilang isang Christian. Kasi ang Christian kasi hindi pwedeng magalit. Sino hindi nagagalit dito? Taas ang kamay. So hindi tayo lahat Christian kasi nagagalit tayo. Ganun ba yon? Hindi. Diba? Pwedeng magalit. Part of emotion. Pero yung ganun ang kaaway eh. That's why we need the power of the Holy Spirit for us to really have this discernment na ginagawa ng kaaway sa atin. Okay? Ngayon pag-usapan po natin Romans 8:1-17. Okay? Prepare your Bible at gusto natin idig yung gustong iparating sa atin
ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Pablo sa mga taga-Rome, at makita natin paano natin ito may apply sa ating mga buhay na bagamat ito ay hindi naman sulat para sa atin, but the principles behind of these things, itong letters na ito, epistle na ito, ay pwede even now sa panahon ngayon. Okay? Yun ang pag-usapan natin. In Seattle, USA, merong isang 14-year-old na lalaki, bata. He was found guilty of first-degree murder and 5 counts of robbery and 1 of attempted robbery. Dahil lumaki siya sa isang magulong community, no, naapektuhan siya. So, ang nangyari, siya ay nahuli at siya ay dinala sa isang paglilitis. Now, the Superior Court Judge, ang pangalan ng judge ay si Charles Smith, habang sinesentensya niya ang batang ito, umiiyak siya. He was broke down and wept as he sentenced the boy. At napaka-unusual sa isang judge na umiyak, no? Pag mahawak siya ng isang case. Kasi ramdam niya yung bigat ng kanyang sentence dun sa bata na yun, pero wala siyang magawa. Ignorance of law excuses no one. So, what if ikaw yung batang iyon? Condemn na guilty beyond reasonable doubt at hanggang paglaki mo, ikaw ay nakakulong para ayusin ang buhay mo. So pag-usapan natin. That's why ang ating takeaway, basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. I am called to live empowered by the Holy Spirit, free from as adopted child of God. Reflecting a life aligned with the Spirit, no? Sabi diyan, rather than the flesh. Kasi nga po, may tension talaga. Pero kailangan natin talaga ng kapangyarihan ni Holy Spirit para madaig yung kasalanan na meron tayo. So itong Romans 8 to 17, we will unpack this, no? Kasi nga po, ito yung sagot ni Paul sa kanyang sulat sa chapter 7, verse 6. Okay? At ito rin kanyang main point para makita natin ang banal na espiritu ay nagpapalaya sa atin mula sa enslavement ng ating mga sinful desires and behavior. At dahil doon, we can enable to really fight, no, yung sinful flesh natin with the help of the indwelling of the Holy Spirit. Okay? So ito pong chapter 8, 1 to 17, it is a implied exhortation, isang masidhing encouragement, paghihikayat na meron siyang aim, meron siyang goal to encourage believers to live the lifestyle of a righteousness with the help of the Holy Spirit. Kaya kung babasahin natin itong verses na ito ng chapter 8, 1 to 17, ina-encourage tayo ni Paul na it's all about the help of the Holy Spirit para tayo ay mabuhay ng matuwid. Kasi nga po, ang katuwiran natin ay imputed. Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil nagbibigay tayo, nag-worship tayo. It was a gift of God to us. Regalo yung ating pagiging matuwid. Pero nga, yung katuwiran na ito, sa harap ng Diyos, ito ay sold out sa Kanya. Pero ito ay sa ating mga sarili, ito ay isang proseso. No? Kaya nga, ang ating goal is Christ likeness. Although in our lifetime, hindi mangyayari yon, pero at least ang puso natin, ang tinitibok ay maging katulad ni
Jesus. Na kahit tayo pumalpak, sumablay, alam ng Diyos ang puso natin ay naka-align sa Kanya. So, dito po sa 1 to 17, may mga kikita tayong mga movement ng Panginoong Diyos para maintindihan natin yung sinasabi nating empowerment of the Holy Spirit. Okay? At dito, inumpisa ni Paul yung sa kanyang, basahin natin from 7:24. Okay? Mas maganda, basahin natin ng 7:24. Tapos 8 to 4. Okay. Dito kasi nagsimula yung movement ng Diyos kung papaano through the Holy Spirit ay tayo ay Kanyang sasamahan. Sabi ni Paul, kay saklap ng aking kalagayan. Para bang, in other words, kawawa naman ako. No? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Kasi nga siya ay merong tension between the redeemed spirit and the not yet redeemed body. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawan, makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. No? A battle between his mind and his flesh. Kaya pagdating sa 8, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Therefore, now, no condemnation, wala nang paghatol. Anong premise? Doon sa mga tao na nakipag-isa kay Kristo. Hindi ka hatulan pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, pero pag ikaw ay wala kay Kristo, merong judgment, merong condemnation. So, hindi mo pwede sabihin na hindi isama yung premise doon sa promise. Okay? Sa pamamagitan, verse 2, ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako. Tayo noon ay slaves. Pero dahil tinanggap natin si Kristo, tayo ay naging malaya na. Pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Verse 3, ulitin natin. Sino ang gumawa? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 10 Commandments. Pag nagawa mo yung siyam at hindi mo nagawa ang isa, you are condemned. 9 out of 10. Because ang requirements ng law is 10 out of 10. But the law of grace, but the law of the Spirit, 1 out of 10. You are not guilty beyond reasonable doubt. Sino ang gumawa ng siyam? Ang Diyos. Sino ang gumawa ng isa? Ang Diyos. Kasi ang Holy Spirit ang kumilos sa atin. Hindi tayo. Ayaw natin yun eh. May tension nga eh. Bakit tayo nakakagawa ng isa, dalawa, tatlo? Doon sa 10 Commandments? Kasi si Holy Spirit nasa atin. So nakikita niyo yung kabayahan na sinasabi ni Paul, gaano siya ka-excited? Wala ng paghatol. Yung katabi mo, mukhang kahatol-hatol pa rin. Hindi na bubuhay sa biyaya ng Diyos, kundi nabubuhay sa kautusan ng kasalanan tungo sa kamatayan. Kaya takot mamatay. Ang sarap kayang mamatay. Taas ang kamay. Sino may gusto mamatay na? Bakit?
Kasi nga wala ng pain, wala ng suffering. Hindi ka na naiinis pag nakikita mo yung kagalit mo. At hindi ka na magkaka-cancer dahil binabash ka sa social media. Nakaka-cancer pala yun. No? Kaya ako, umayaw talaga ako sa social media eh. Kaya lang may stalker ako. Oh, yung stalker ko, taga-remind. Oh, pastor, may birthday si ano, batiin mo. Oh, pastor, si ano, may post, sawayin mo. Ganun din. So, para bang na-arouse yung iyong curiosity, titignan mo rin. Eh, ayoko na nga tumingin sa social media. Baka magka-cancer ako. Ayoko pang mamatay. No, hindi. Panalangan natin. Kumpare natin yung Dr. Willie Ong. No. Grabe yung pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Sabi niya, buti pa yung health system ng Singapore compared sa Philippines. Kaya nakakalungkot kami, mga pastor, dumadalo kami sa mga hospital. Kita mo sa mga public hospital, mga nagkalat sa hallway, mga walang pera kasi nag-aantay ng lugar para sa kanila. Tapos nang inoperahan ako, dahil may card ako, sige, sir, mamayang gabi, pa-admit ka na. May lugar, pero yung mga tao, di ba? Bakit hindi madudurog puso mo? Condemn na sa kamatayan dahil walang Kristo, pagdating dito, hindi man lang makatikim ng konti kaginawaan. Nung tumakbo ko sa ospital, sabi, appendicitis. Sabi ko, hindi, kidney stone lang yan. Bibigyan ako ng dextrose kasi hindi na ako pwede kakain, emergency surgery. Hindi po, sabi ko sa doktor. Magaling pa kayo sa akin, pasyente ko. No? Kidney stone po yan. Biglang tinawagan, pakihanda yung room dito sa second floor. Merong pasyente, tatay ng staff, entitled. Samantalang ang dami dong kasabay ko sa triage, nag-aantay ng room. Mga naka-wheelchair, matatanda, may naatake. Nakakadurog ng puso. Nakakaiyak. Tapos tayo mga Kristiyano, awang-awa ka sa sarili mo. Wala tayong awa eh. It is part of our system. Pero ang sasarapan, wala ng condemnation. At ito, 74, no? Parang 73 lang. Matanda na ba si Ate Do? Hindi pa. Compare sa eternity. Rejoice in the Lord always. And again I said, rejoice. Whatever situation, whatever circumstances, hindi yun na magde-define ng ating certainty. Ang magde-define ng ating certainty is the Lord Jesus Christ. Balik tayo. So, nakita natin dito, no, yung isang movement kung bakit tayo ay empowered by the Holy Spirit because of Jesus. Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostles sa Acts, teka muna, sa kayo pupunta? Babalik kami sa Galilee. Magpipreach na kami, magsishare na kami. Teka muna, wait lang. Okay, excited. Antayin niyo yung regalo ng aking Ama. Antayin niyo si Holy Spirit for you to be empowered. So nag-antay siya sa Jerusalem, in the upper room, at nung dumating nga si Holy Spirit, grabe ang naging manifestation. Tumapang sila. Nagsalita sila ng iba't ibang wika, at marami ang namangha, at marami ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus. So,
napakahalaga po itong movement ito na nakita natin dito sa Romans 8:1-4, kung ano ang ginawa ng Diyos para tayo ay hindi na makondem. Sa lahat ng anak ng Diyos, hindi natin pag-usapan kung langit o impyerno ka. Sigurado, ikaw ay nasa, baka naman langit-langitan. Kasi Kristyanuhan. No, Mami Do? Pero wala sa Bible yun, ha? Langit lang, walang langit-langitan. Kasi ang dami mga Christian believers, hindi kasi alam talaga ang biyaya ng Diyos. Na patuloy na kumikilos sa kanilang maaabot na makakaya magpabuti, magpakabait, pero hindi sapat. Only by the grace of God, tayo maliligtas. All we have to do is what? Accept that we are all sinners, that we need a Savior. Yun lang. Mahirap maintindihan. Pero you need to activate your faith. Ito ang magiging dahilan para panghawakan natin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya ano yung nangyari? Okay? Bakit tayo exempted from condemnation? Because of the privileges of justification and sanctification. Pinawalang sala at pinabanal. Tignan niyo si Julius. Mukhang kabanal-banalan ba yan? Longir eh. May bigote pa. Pero sa paningin ng Diyos, dahil tinanggap niya ang ating Panginoong Yesus, pinabanal. Pinawalang sala. Kaya walang condemnation. Pangalawa, because of the law of the Spirit of life in Christ, Jesus, the law of, yung law, yung batas, no? Ng sin. It will lead us to what? To death. But the law of the Spirit will lead us to life. Because of Jesus Christ. Kaya we have all the reason to enjoy life. Ngiti naman kayo, parang ayaw niyong ngumiti, mga kapatid. Diba? Ako, medyo emotionally down ako dahil nga, ang dami nagkakasakit. Ang dami namamatay. Dami, nakakalungkot. No, so ngiti lang tayo kahit na hindi natin naintindihan, pero we need to really trust the Lord. No condemnation. No? Kaya pasalamat tayo dahil sa kabutihan ng Diyos, tayong lahat ay pinawalang sala, tayong lahat ay pinabanal dahil kay Kristo Jesus. Ang sabi niya, not guilty. I am free, you are free, we are all free. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, what if kayo yung ando doon sa death row, na anumang oras ikaw ay bibitayin, at totoo, tayo naman lahat ay nasa death row, we are all condemned because we're repeatedly breaking the God's law. No? But without Jesus, wala talaga tayong pag-asa. Wala talaga. Lahat tayo nasa death row. Parang yung judge kanina kinakwento ko, umiiyak ang Diyos dahil tayo nilalang niya, pero kailangan niyang ibigay yung sentence na yon dahil hindi siya pwedeng i-contest niya yung kanyang mismong salita, yung mismong niyang kabanalan, dahil sa kasalanan. Hindi pa pwede. For the wages of sin is death. Separation. Pero yun nga po, thank to God, He declared us not guilty at hindi lang yun. He offered us freedom from sin and power to do His will. Binigyan niya tayo ng kalayaan at kapangyarihan para masunod yung kanyang kalooban sa pamamagitan ni Holy Spirit. The same Spirit, sabi ko, na nagtayo kay Kristo mula sa mga patay, ang siyang Spirit na nasa atin. Ganyang kakapangyarihan. Ganyan yung power nasa iyo.
Alam nyo ba yun, mga kapatid? Sana alam nyo. At dahil pag alam nyo, secured kayo sa inyong standing before God. Medyo sasablay ka pero patatawarin ka. Hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Bigyan niyo ako ng oras, pag-usapan natin yung OSAS. Once saved, always saved. Masyadong may issue eh. But I want you to bear with me. Ang sabi ng Bible, you have to work on your salvation. Ano yung context? Ang problema, kinuha mismo yung verse, hindi binasa yung context. Ang background. Ligtas ka na, kaya you need to work for your salvation. Ibig sabihin, ligtas ka na, isabuhay mo ang kaligtasan, iparamdam mo ang kaligtasan, ipakita mo si Kristo sa maraming tao sa pamamagitan ng buhay mo kasi ikaw ay hindi dahil nagpabaptize ka, gagawa ka na lahat ng pinakamabuti, pupunta ka sa plaza, mangangaral ka, kasi meron kang checklist na kailangan gawin mo to, gawin mo yan para ikaw ay maligtas. Hindi po yun. Ang once saved, always saved, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, tapos ang usapan. If you truly accepted Jesus, merong transformation. Hindi na ikaw nakaupo sa buhay mo, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga, to the power of the Holy Spirit, sa kanya empowerment, nananaig na ang Espiritu natin kesa doon sa ating laman. Kasi nga, meron tayong pribilehiyong tinanggap, pagpapawalang sala at pagiging banal. Imputed, ibinigay, regalo. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo dati patay mula sa kasalanan, nagkaroon ng buhay. Ay nang sinasabing born again. Hindi ito isang religion, hindi ito isang denomination. Ito ay isang stage ng buhay natin na kung saan tayo ay namatay, nakasama si Kristo at muling nabuhay kasama si Kristo. Taas ang kamay ang mga born agains. Buti hindi kayo nagtaas ng kamay. Ang dami kasi mga born agains. Hindi na born again. Hindi kasi naintindihan. Hindi nga sasapat eh. Once saved, always it's all about grace of God. Pag naintindihan nyo ang biyaya ng Diyos, hindi ibig sabihin nagkasala ka, ako at tatay mo, tatadyakan kita palabas ng bahay. Kasi pasaway ka, hindi. Medyo papaluin kita, pagsasabihan kita, pero mahal kita. Tanggap pa rin kita. Basta umamin ka na ikaw ay nagkasala. Kung ako ang isang ama, ganun ang aking pananaw, much more ang ating Panginoong Diyos. Kaya, pasalamat tayo, wala nang paghatol. Kaya nag-usap kami ni Pastor June, sabi niya, okay ba yung preaching ko? No, pinag-usapan niya rin to. Sinabi niya rin kasi sabi niya, baka mabash tayo. No, it's about time. Para maintindihan, hindi lang stand natin, kundi ang stand ng bawat isa dito sa church na ito. Because we are one. No? Kasi baka kami, alam namin, may nakausap kami, kayo hindi nyo alam. At tatawagin nyo pa kami, Pastor, kasi ito inaaway ako eh. Hindi raw ako ligtas kasi makasalanan pa ako. Kaya nga kailangan mo maligtas kasi ikaw ay makasalanan. Kung ikaw hindi na makasalanan, hindi mo na problema ang kaligtasan. Pero hindi doon qualify ang God. Kundi sa kanyang habag at awa. So no condemnation because we have all these privileges. Tandaan natin wala nang paghatol. Kasi tayong lahat ay anak ng Diyos. May tanong kayo? Mamaya, after. So, napakaganda. Itong mga to ay pwede natin tawagin unspeakable privileges for all those who are in Christ Jesus na wala na talagang condemnation. No? Kaya tayo dito, nakarating dito sa mga privileges na ito. Kasi nga, ang kautusan ng Espiritu ng buhay ay naka kay Kristo Jesus na siyang gumagawa nito. Only
the Spirit of life ang kayang magbigay ng privileges na ito. Wala nang iba. At makikita nga natin, dahil tayo ay tumanggap kay Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran at nagkaroon ng bagong nature, kalikasan. At tayo ay nagkaroon ng laya. No? Kung babalakin na natin yung verse 2. Anong sabi ron? Sa verse 2. Okay? Anong sabi sa verse 2? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit to give us life, set you free from the law of sin and death. So lahat tayo ay tunay na malaya na. Okay? So number one move of God, ang kanyang pagpapalaya sa atin. Kaya nawala tayo sa condemnation. Next is, mababasa natin sa 5-8 yung comparison, no, ng dalawang responses doon sa pagkilos ng Diyos. Okay? Mga nakaitim, basa, verse 5. Ayan na naman, tingin na naman sa damit. Hindi alam, basta nagsuot, hindi alam kung anong kulay. O, mga nakaitim, basa. Mga nakaasul. Number 6. Mga youth, 7. Mga thunders, basa. O wala nagbasa. Ayaw umamin. O pag hindi ka youth, sige, ikaw na yon. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Sa lahat na naroroon sa sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. So itong mga comparison na nakita natin, no, dito sa binasa natin, comparison ng mindset, living in flesh and in spirit. Sabi sa verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. So merong change of mindset. No? Ang mga nabubuhay sa flesh, ang kanilang mind nakafocus sa desire ng laman, kaya patuloy na nabubuhay sa kasalanan. At yung nabubuhay doon sa Spirit of God, ang mga iniisip ay patungkol sa mga eternal. Yung isa temporal, yaman ng mundo, benepisyo sa mundo. Pero yung Spirit is all about eternal value. Ano ang may iwan ko sa Kanya? Yung yaman ko o yung aking relasyon sa Panginoong Diyos? Mas maganda, pareho. Diba? Bakit? Gagamitin yung na-acquire mong yaman para sa kapurihan ng Diyos. Wala namang masama ron. Gamitin mo to be a channel of blessing para sa mga iba na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nga sabi sa Romans 12, 1-2, do not conform in the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind so that you will know the will of God is perfect, pleasing, and acceptable. Kailangan nagre-renew tayo ng ating mga kaisipan araw-araw na si Arnold ay patay na. Na ang nabubuhay kay Arnold ay si Kristo na sa pamamagitan ng Holy Spirit para si Arnold hindi na maging proud. Para si Arnold hindi na nangaaway ng asawa at gagawing illustration tuwing linggo sa kanyang preaching. No?
renewing of mind daily for us to know the will of God. So, merong transformation, may pagbabago. Bulong mo sa katabi mo. Sabi mo, magbago ka na. Sabi mo, dali, magbago ka na. Ano sagot? Ikaw muna. Ikaw muna. If nagbago na magbabago na you. Parang gano'n, di ba? Sabi. So, mindset. Okay? Number 2. Outcome, result. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay ng kapayapaan. So living in flesh leads to what? To death. And living spirit leads to life and peace. Kaya minsan, assess mo yung sarili mo, bakit wala akong kapayapaan? Kasi iba ang iyong gustong gawin. Gusto mong masatisfy yung gusto ng iyong laman. Kaya hindi ka makontento, hindi ka masiyahan. Kaya hindi ka nakapagtulog. Puyat na puyat ka, hindi ka maging effective sa iyong trabaho. Kasi ang iniisip yung gusto ng laman. Pag iniisip mo ay about spirit, whatever happens, gagawin ko ang lahat para sa Lord. Sa langit na ako magpapahinga. Kasi nga, death is inevitable. Gawin ko man o hindi, mamamatay din ako. Di gawin ko na para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi, pastor, kasi may sakit ako eh. Kasi pastor, lakas ng ulan. Merong baha sa amin. Ang taas. Gaano kataas? Kasing taas na ang leeg ng bibe. Hindi makalabas ng bahay kasi may baha nga. Eh yung bibe, ganun. Eh yung leeg niya, mga ganun. So, hindi na makalabas ng bahay. Makapunta sa mga dapat puntahan. So, nawawalan tayo ng ano? Ng kapayapaan. Ang hirap bilhin ng kapayapaan. Ng peace. Walang mabibili nito, 3-5, walang ganun. No, sabi ni Willie Revillame, meron akong jet, meron akong yate, ang sarap ng pagkain ko, ang lalaki ng bahay ko, pag uwi ko, mag-isa lang ako. Mag-isa lang. Walang katabi, walang kasabay kumain. Pinagsisilbihan. Masama ba yun? Hindi. Gamitin mo para sa Lord. Kaya nga gusto ko siyang ma-meet. Kaya lang yung aking tinawagan, hanggang ngayon hindi ako binibigyan ng appointment para sa kanya. Who knows, di ba? Mahirap ba? Hindi naman eh. Tao rin naman siya eh. Kailangan din naman ng Diyos. Ang problema, yung aking contact, nakakilala siya. Hindi pa ako, pinakikilala sa kanya. Kay Senator Manny Pacquiao, dati sinabihan ko rin siya, pakilala mo ako, kilala mo siya eh. O di iba pa ang nakakilala, pero salamat sa Diyos. Nakakilala na si Senator Manny Pacquiao sa Lord. Di ba? Mag-iisip ka lang naman, isipin mo yung mga imposible para sa Panginoon. Ba't ako mag-isip pa ng kaya ko? Gusto ko yung mga imposible. Kasi bakit? Mas masarap yung outcome eh, no? Hindi para sa akin, para sa mga tao, na kahit may yaman ng mundo, alam mo, kailangan din nila ng kaligtasan, ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng burden sa puso natin. Huwag tayong laging bumibilib sa mga taong may kaya. Tanong natin lagi. Kaya minsan nainggit tayo eh. Pupunta tayo kay Belo para pumuti. Di ba? Maghanap tayo ng way para makilala sila, ma-share na salita ng Diyos. Ano pa?
In contrast between flesh and spirit, relationship with God. Ang sabi, kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Living in flesh is what? Kaaway ng Diyos. Siya ay banal na Diyos at ang kasalanan kahit kailan ay hindi pwedeng magsama. Remember, nung tayo ay merong experiment ng ating elementary, sabi ng science teacher natin, magdala kayo ng oil and water bukas. Tapos ilalagay sa beaker. Diba? Doon sa glass na lalagyan. Tapos may pang-steer. Okay? Bakit kailangan i-steer? Kasi kailangan maintindihan yung viscosity, yung mixture ng oil and water. Pero after that, nang nag-steer, nung humupa na, ano yung nasa ilalim? Ano yung nasa ilalim? Water nasa ibabaw. Yung oil hindi talaga pwede magsama. Same with the holiness of God and the sinfulness of man. Hindi pwede. Kaya nang ipinako si Kristo sa krus, inako ang kasalanan, anong ginawa ng Ama? Tumalikod. Hindi niya kayang tignan ang kasalanan na inako ni Jesus para sa atin. So napakahalaga na makita natin yung ating relationship sa Panginoon. Hindi lang yung, Lord, I accept you as Lord and Savior. Hindi. A disciple is Matthew 4:19, mga nagtitraining. Sabay-sabay, ano yung Matthew 4:19? Come, follow me and I will make you. Okay. So doon natin kinuha yung definition ng disciple. So what is a disciple? A disciple is knows and follow Jesus. A disciple is committed, di ba? To be changed by Jesus. And a disciple is committed to the mission of Jesus. So makikita natin dito, kung meron tayong isang definition, biblical, easily understood, memorable, at isa tayong team. Alam natin what is a disciple, hindi lang basta kanya-kanya. Matthew 4:19. It's all about relationship. Bago pa na-establish ang church, in-establish na ni Jesus yung ating relationship sa Kanya through Adam and Eve. Kaya pag ikaw ay nabubuhay sa laman, dahil gusto mo alagi ay laman, kaaway ka ng Diyos. Sino nagsabi? Si Pastor Arnold. Hindi. Romans 8:7. At pag ikaw ay nabubuhay through the empowerment of the Holy Spirit, you are in harmony with God. Sino sa inyo tuwan-tuwa pagkasama niyo yung mga tropa niyo? Nag-e-enjoy kayo. No? Para bang ayaw niyo matapos yung araw. Diba? Ganun tayo dapat sa Panginoon. In harmony. Gustong-gusto natin siyang kasama. Nag-e-enjoy tayong kasama siya. Nag-e-enjoy tayo na makapiling siya. Kaya lang, hindi nga pwedeng magsama ang kasalanan at kabanalan. Okay? Relationship with God. Next. Siyempre, kung may relationship, merong pagsunod. Lord and Savior. Marami sa atin, ang gusto lang natin, Savior, si Jesus. Ayaw natin siya maging Panginoon ng ating buhay kasi, Lord, kailangan ako ang Lord dito sa area na ito ng buhay ko. Ikaw dito ka lang. O kaya, sige, yung buong puso ko. Mind, will, and emotion. When we talk about heart sa Bible, pag sinasabing heart dito, hindi lang basta heart na physical, no. When Bible tell us na binasa natin heart, it's all about mind, will, and emotion. No? Hindi natin pwede sabihin na, sige Lord, dito ka sa puso ko ng Sunday. Basta Monday tsaka Saturday sa akin. Hindi yon. Being Lord, no, acknowledging the Lordship of Jesus in our lives, the whole week, every minute, every hour of our life. Siya ang nasusunod. Pero yung nga, may tension.
May tension. Pero ang kasarapan nga yung assurance na if we confess our sin, patatawarin ka. Siya na rin ang gumawa ng solusyon. Okay? So, obedience. Ang sabi sa 7, di ba? Ulitin natin. Kaya nga, kapag ito ng tao kanyang pag-isip sa mga hilig ng laman, siya ay naging kaaway ng Diyos at hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at hindi niya magagawa ang lahat ng iyon. So, pag ikaw ay nabubuhay sa iyong laman, mahirap kang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, alam ba natin ang kalooban ng Diyos? Kasi marami nagtatanong sa akin, Pastor, kalooban ka ba kaya ng Diyos na ganito at ganyan? Pastor, will kaya ni Lord to? Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Kasi na-reveal na lahat sa Bible eh. Wala nang tinago. Anong kalooban ng Diyos? Sige nga, mga kapatid, anong kalooban? Ano ang will of God? Ang will ng Diyos ay lahat tayo ay makabalik sa Kanya. To be like Christ. Kalooban ba ng Diyos, Pastor, na yung office mate ko hindi kasama sa faith. Pero gusto ko mahal ko Kalooban kaya ng Diyos? Pagbasa ka ng Bible, i-reveal ng Bible. Pastor, kalooban ba ng Diyos na lumipat ako doon sa isang trabaho na yon? Kasi nadidiscern ko. Buksan mo yung Bible, magsasalita ang Diyos. Hindi ako. Kasi ang problema nga, hindi natin sinasaliksik ang salita ng Diyos. So kung kalooban ng Diyos, anong tatanong mo sa sarili mo? JD. What would Jesus do? Kung ando doon siya saan? Sa sitwasyon na yun. Hindi ikaw. Si Jesus. Mag-glorify ba siya? Matutuwa ba siya? Mapiplease ba siya? No? It's all about Him. Kaya tayo nabubuhay, hindi tayo sa mga sarili natin. Patay na tayo. We need to die daily. Pag ikaw ay nabubuhay sa sarili mo, talaga magkakaroon ng tension between flesh and spirit. And let the empowerment of the Holy Spirit be always be your maging standard ng buhay natin, talagang siyang maging priority sa ating mga decision. Taas ang kamay na ang priority nyo ang Diyos. Taas ang kamay. Priority nyo ang Diyos. Taas ang kamay. Ayan na naman Tanong nyo ako, sinong priority ko? Tanong nyo, asawa ko. Asawa ko ang priority ko kasi patay na si Arnold. Patay na. Ang buhay ko ay si Kristo. Wala tayong dapat pag-usapan doon. Wala na priority. Bakit? Ang problema sa mga priority na yan, enlistment na yan, pag dumating ka sa point na katulad ka ni Job, baka maging katulad ka ng asawa ni Job, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Huwag kayong dumating sa ganon. Huwag nyo naantayin dumating kasi sa ganon. Kailangan ang buhay natin ang Diyos. Dumating man tayo sa point ng matinding pagsubok, hindi masisway yung ating faith. Pag dumating tayo sa puntong ganon, mag-isip tayo ng ibang paraan Gagawa tayo ng shortcut, mga kapatid. Maneneglect na natin yung priority na sasabihin natin ng Diyos. Hindi nasa matter of life and death yung aking anak. I don't care. Kung ano man yung magiging means ko, basta importante.
mabuhay yung anak ko. Hindi ganon. Kaya nga pa ulit-ulit ko sinasabi, renewing of mind. We need to die daily for us to live Christ in us, yung spirit niya. Kaya ang priority ko yung asawa ko. Ayaw niya maglaba, maglalaba ako. Ayaw niya magluto, magluluto ako. Di ba, John Dex? Hindi. Di ba, ibig lang sabihin, huwag natin antayin dumating tayo sa point. God will allow. Hindi niya gusto, pero He will allow. Kasi ang gagawin ng kaaway, kaya lang naman yan tapat sa iyo, katulad kay Job. Kasi maraming blessing. Ano sabi ng Diyos? O sige, puntahan mo si Job. I-test mo, huwag mo lang papatayin. In the span of one day, yung 10 anak, nagpa-party, gumuho yung place na matay. Hindi pa tapos yung nagsasabi ng nangyari. Pumunta yung kanyang katiwala, ang sabi ng katiwala kay Job, Sir, lahat ng ating mga alagang hayop, kinuha ng mga tulisan, lahat ng mga tagapag-alaga, pinatay, ako lang nabuhay. Hindi pa natapos, nagkaroon ng boil, ng pigsa, mula ulo hanggang paa. Nalaw ng Diyos. Kasi gusto niya ipagyabang ka na hindi matitinag yung faith mo. Kasi alam ng Diyos yung power na nasa iyo. Alam ng Diyos. Kaya ano nangyari? Ang pinakamasakit, yung mismong mahal niyang asawa, sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na. Anong sabi ni Job? Ako ay pinanganak nang wala sa sinapupunan ng aking ina at ako ay babalik sa Diyos ng ganun din, walang dala. Purihin ang pangalan ng Diyos. Kasi alam niya yung kanyang stand before God. No matter what happens, anumang sitwasyon, hindi matitinag ang kanyang pananampalataya at relasyon sa Lord. Kaya galit na galit siya sa kanyang mga kaibigan. Kay Eliphaz, kay Bildad. Sino pa isa? Si Sopar. Pinipilit na paaminin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya ka nagkaganyan kasi sobrang kasalanan mo, grabe ka. Pinipilit niyang isipin pero wala siyang maisip. Kaya nga sabi ng Diyos doon sa devil, si Job ay isang matuwid na tao. Kaya pag tayo ay sinusubok, may mga pinagdaraanan, i-assess mo muna, ako ba ay karapat-dapat sa pagsubok na ito? Ako ba ay matuwid na katulad ni Job na dumaan dito sa pagsubok na ito? O talagang may nagawa lang akong mali? May mga lapses ako. Lord, patawarin mo ako. Hindi, pagsubok lamang yan ng Diyos. Lilipas din yan. Katulad ba ako ni Job, yung puso ko, matuwid, para subukin? Hindi. So, we need to understand, mga kapatid, obedience, in original Greek term dito, total submission of heart, mind, will, and emotion. Na kahit na bagsak ang iyong puso sa nangyayari sa iyo, durog ang iyong puso, ang iyong relasyon sa Diyos ay solid pa rin. Sana yun dalangin ko para sa lahat. I'm not speaking of myself na perfect ako sa relasyon sa Lord. May mga times na may mga spiritual dryness din ako. May mga iniisip ako na hindi ko makuha ng sagot. No? But one thing for sure, hindi ko bibitawan yung aking relasyon sa God. Ano man ang mangyari. Ano man ang mangyari. Yun ang pwede ko panghawakan sa mundong ito. Wala akong ibang pwede panghawakan. Full of uncertainties. Ayun lang ang pwede ko panghawakan kasi alam ko ano man ang mangyari sa akin, may maganda akong patutunguhan. Being with Jesus is to live a life
of eternity, now and kailan? Ngayon. Ngayon. Nung tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ako ay nabubuhay na saan? Sa eternity. Mamamatay yung aking katawang lupa, pero ang aking kaluluwa ay kasama ng Diyos, ano man ang mangyari. Sana ganun din yung conviction niyo, mga kapatid. Para magkaroon tayo ng isang buhay na masaya, content, full of comfort, full of peace. Kasi alam mo, mamamatay ka, yes, pero hindi mamamatay yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Kasi talaga ipupukpok ko ito. Matindi talaga itong Romans. Mabigat talaga itong i-preach. Kasi unang-una, sino tinatamaan ito? Kami. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay ikaw na nga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na nga. Wala nang iba. Okay, so, number 5, ability to please God. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Never. Hindi talaga. But those who live in the Spirit, laging nalulugod ang Diyos. No? Nag-uusap, no? Si Jesus kasama si Moses at si Elijah doon sa Transfiguration. Nakita ng kanyang tatlong alagad, si Peter, James, and John. Manghang-mangha sila. Kilala nila si Abraham, si Moses, and si Elijah because of the old writings, no, na pinabasa sa kanila. Tapos nakita lang kasama nila si Jesus. Siguro nagchichismisan, nagmamartes yung tatlong alagad. Ano kayang pinag-uusapan nila? Alam nyo, anong pinag-uusapan nila? Alam nyo? Tanungin nyo ako. Ikaw, pinag-uusapan nila. Pinagmamalak ka ni Jesus. Kay Moses, kay Elijah. Uy, yan, si Rainier na yan. Pasaway talaga yan eh. Pero grabe, nakilala ako. Hindi lang ako nakilala. Nag-offer pa ng kanyang talent para sa akin, tumutugtog, kumakanta. Meron din magmamarte sa langit. Sino pinag-uusapan? Tayo. Pinagmamalaki tayo ni Jesus. Tapos ikaw, tingin mo sa sarili mo, gano'n na lang. Tinuturo ka, ayun o. You know, yung Elmer na yon, yun, doon sa likod, nakasombrero na yon. Pasaway talaga yan eh. Kahit kailan eh. Di ba? Pero dahil may relasyon sa akin, tumanggap na ng obligasyon, ng role, ng ano? Men's ministry head. Hindi kaya madali yun. Kaya tandaan natin, mga kapatid, napiplease ang God sa atin. Pero wag mo namang masyado kang maging malupit sa sarili mo. Kung ang Diyos nalulugod sa iyo, ikaw ba't hindi ka nalulugod sa sarili mo? Kasi ang iniisip ay in flesh. Kailangan sexy ako eh. Kailangan maputi ako. Kailangan flawless ako. Kailangan may bago akong gadget. Updated. Upgraded. No. Pag nasa Panginoon ka, wala nang importansya yan. Diba? Importante, nagpa-function siya. Okay? So, tuloy tayo. Last, walking according to the Spirit. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. But it is not the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, and you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of... Grabe, ang sarap pakinggan, anak ng Diyos. Sangka pa. Okay? Ano pa sabi?
The spirit you receive does not make you a slave. Hindi ka pinahirapan, hindi ka pa alipinin. So that you live in fear again. Kasi ganun ang mga slave, ayaw magkamali sa kanilang sa kanilang mga amo kasi yari sila. Rather, the spirit you receive brought about your adoption. Pag-ampon. Mula sa pag-ampon, tungo sa pagiging anak. Sonship. And by Him we cry, Abba, Father, our beloved Father. Tawagin mo kaya ang amo mo, yung boss mo ng ganon. Abba, Father. Uyu. Diba? Pero ito sinasabi. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. The Spirit of God and our spirit, nagko-connect. Kino-convince tayo na tayo anak ng Diyos. Now, if we are children, then we are hers. Tagapag. Heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Kaya yung katabi mo, royal blood yan. Tagapag-mana. Tignan mo. Tignan mo. Royal blood because of God's grace sa atin. So, sinong hindi matutuwa dito? No? Na tayong lahat ay tagapagmana dahil kay Kristo Jesus, inampon at tinanggap na bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, ano yung premise? We need to live in the Spirit. At kung may tension sa ating flesh, we need to confess our sin. Katulad ng isang anak na nasaktan ng kanyang ama dahil sa kanyang mga kasalanan. Okay? So, adoption as children of God. Truly a child of God, tagapagmana kasama ni Kristo. Alam nyo, pag mag-isip tayo, hindi lang tayo basta mag-isip ng makarating sa langit. Nag-iisip ako, saan ako pupwesto sa langit? Kasi sigurado ako sa langit ako pupunta. Yun ang pwede ko ipagyabang. Wala nang iba. Pero hindi ako makakontento na makarating lang sa langit. Ang gusto ko, may maganda akong lugar sa langit. Kayo, anong lugar gusto niyo sa langit? Saang lugar? Hindi niyo maisip kasi hindi niyo alam kung langit ang punta niyo o hindi. Pero pag alam mo na langit ang punta mo, meron kang gustong pwestuhan. Saan niyo gustong pumwesto? Saan? Sa kitchen? Ito mga to, parang takot na takot magutom. Diyos ko, Lord, patawarin mo sila, patawarin mo. Paano pag dumating ang pag-uusig at lahat ng pagkain, bawal na pag wala kang tatak ng 666? O pagkain pa ba? Saan gusto nyo? Pagdating sa langit? Saan? Sa kanang luklukan ng Diyos. Teka muna, patatayuin mo si Kristo? May bakante, tanong nyo ko. Saan? Yung pwesto ni Lucifer, bakante. Worshipper. Pero huwag tayo maging ugali ni Lucifer. Bakante yun. May pwesto siya. Kumbaga sa isang orchestra, siya yung conductor. Pag ikaw ay conductor, may pwesto ka. Pero dahil si Lucifer nagkaroon ng pride, gusto niya maging katulad ng Diyos na nag-sponsor, na nag-finance ng buong konsyerto. Gusto niya siya yun. Hindi, taga-kumpas ka lang. Kaya bakante yun. Gusto ko andun ako sa pwesto na yon. Pumupuri sa Diyos. Kumukumpas sa mga anghel na tumutugtog at kumakanta ng Hallelujah chorus. Alam niyo ba, kaya minsan malikot ang isip ko pag nag-iisip ako. Ayoko lang basta kailangan may pepwestuhan. Sana ganun din tayo. Hindi lang basta makapunta sa langit. Lord, gusto ko doon sa lugar na yon. Lord, gusto ko yung ando doon ako. Kasi gusto ko tang makita face to face. Yung glory mo.
Pero ano sabi ng Bible sa Revelation ng mga anghel? Yung 6 na pakpak, yung 2 pakpak nila nakatakip sa kanilang mukha. Yung 2 pakpak, yun yung para lumutang sila. Yung 2 pakpak, tinatakpan yung kanilang mga paa. Kasi they're not worthy of the presence of God, of the glory of God. Hindi sila makatingin ng anghel na yun. Pero tayo, inampon. Ang lahat ng tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12. So, mas mapalad tayo sa mga anghel. Makikita natin ang Diyos face to face. No? So, hindi na nakakahiya at hindi ka na nakakatakot na isang alipin. Kasi nga ikaw ay pwede nang tumawag, my beloved Father. Abba, Father. No? Kaya kung merong mangyayari, sabi sa Revelation, the Lord will restore the new garden. So kung may new garden, merong mga bagong hayop, may mga bagong halaman, may bagong tao. Tapos siguro, sabi ko, paano kung nagkamali na naman ng mga tao? E di meron na naman John 3:16. For God so loved the world that He gave Lito Ramel, di ba? Begotten Son to die. Kasi si Lito Ramel ay anak na rin ng Diyos. Kaya ikaw, Kuya Lito, manda ka, baka ipako ka pagdating ng araw. Tutusukin ng iyong tagiliran. Lalagyan ng koronang tinik. Yun. Kaya nga tayo ay mga anak ng Diyos. Okay? Sa ating pagtatapos, a Christian life is marked by the power of the Holy Spirit. Meron tayong tatak. Nagpapalaya sa atin mula sa paghatol. At dinadala tayo doon sa future glory. Pinapakita na sa atin ano yung ating magiging permanent place, destination. But for those who live by the flesh, siyempre, they will reject God's work at patuloy na yayakapin yung kanilang mga kagustuhan leading to what? Spiritual death. Pero ikaw, na nabubuhay dahil sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay kanyang tinubos na. At ipamuhay mo ang isang buhay na anak ng Diyos. Ano ipapamuhay mo? Isang buhay na anak ng Diyos. Okay? So, sa ating reflection, tanongin natin, pag ninilay-nilay, tayo ay lumalakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na dumedepend sa Kanya para tayo ay i-guide at bigyan ng lakas sa ating pakikipaglaban sa araw-araw na buhay. At nakikita ba sa iyo yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, and faith? Na bunga ng Espiritu na nasa iyo. We cannot be a disciple of Jesus unless we have this fruit of the Holy Spirit. Kahit na anong gusto mong mag-disciple. Pero kung hindi ka marunong magpatawad, mag-self-control, hindi. So, i-cultivate. Isa buhay ang prutas, ang bunga ng banal na Espiritu. At yun, makikilala ng maraming tao sa iyong circle of influence na ikaw ay anak ng Diyos. At dahil ikaw anak ng Diyos, sigurado sa langit ang punta mo. At dahil sigurado sa langit ang punta mo, kapiling mo ang Diyos, wala nang pangamba ng kamatayan dito sa mundo. Sold out ako sa aking pananampalataya sa Diyos na buhay. Sana kayo rin. Sana kayo rin. Tayo tayong lahat. Yes, hindi madali
ang mawala dito sa mundong ito. Hindi madali mawala ng mahal sa buhay. Mahirap. Pero mga kapatid, mas mahirap mawala dito sa mundong ito nang walang maayos na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Isipin mo, kapatid, yung mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak mo. Isipin mo yung mga katrabaho mo. Isipin mo yung mga nasa campus mo. Mga kapitbahay nyo. Hindi ka ibig-ibig, pero ikaw ganun din naman eh. Hindi ka ibig-ibig, pero inibig ka ng Diyos. At hindi ka lang inibig. Inampon ka. At sa iyong pagkaampon, tinuring kang isang tagapagmana. The power of the Holy Spirit is in us. All we have to do is what? To really trust God. Hindi madali mag-share ng salita ng Diyos. Hindi madali ito sinasabi ko. Pero kung hindi tayo kikilos, kailan? Kung hindi tayo kikilos, sino? End times na. Ang daming namamatay. Ang daming nangangailangan. Ng buhay na walang hanggan. Let the Holy Spirit burden us. Hindi lang tayo bigyan ng kapangyarihan. Bigyan tayo ng burden to really move. To be an offensive. Na talagang radical yung ating galawan kasi nga po, walang ibang gagawa kundi tayo eh. Kaya nga we encourage you. Bibigyan namin kayo ng proper training and skills. How to disciple. It's not your ability, but your availability for us to be an effective disciple of Jesus, who will equip disciples that will make disciples. Hindi ko kaya, hindi kaya ni Pastor June, pero kaya ng banal na Espiritu na nasa inyo. Magtulungan tayo. Let's conquer the world for Christ. Maiksi ang buhay, kailan pa natin gagawin? Maiksi ang buhay. Sa langit na tayo magpahinga mga kapatid. Sa langit na, hanggat may mga kaluluwa condemned to death. Walang ibang gagawa. Magsama-sama tayo bilang isang team. If Christianity is a team sports, this CCM is a team. Tulong-tulong tayo. Ipayag ang salita ng Diyos. Ipadama ang biyaya ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, here we are, God, offering ourselves to you. Our strength, our heart, our soul. Lord, use us. Use us. Hindi lang para mag-acquire ng aming satisfaction, ng ating contentment, but use us, O Lord, to be your channel of blessing for those people, God, na lubang nahirapan dito sa mundong ito, at then at the end of their lives, God, hindi nila alam sila pala ay condemned. Lord, burden us, O God, Holy Spirit, consume us, Lord. Na ang bawat buhay namin dito sa mundong ito, bakit kami patuloy na may hininga, ay mag-glorify ka. Pero Lord, mapiplease ka lang, O God, pag nakikita mo sa amin kami nabubuhay, na katulad ng iyong anak ni Jesu Cristo. Living in spirit, not in flesh. Kaya dakilang Diyos, narito kami, mga anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo. Use us, O God, mightily. Sa aming mga kamag-anak, Panginoon. Sa aming mga community. Sa marketplace. Sa mga campuses. Gamitin mo kami, Panginoon.
Gamitin mo kami. May we respond to God sa iyong calling for us to be a light in this broken world, to be a salt, O Lord. Gamitin mo kami. Yes, Holy Spirit, empower us. Holy Spirit, strengthen us. Let your anointing be with us. Teach us, O God. Teach us to align our hearts to you. Only by then, that we will live for you. Maraming salamat aming Diyos sa iyong pagtitiwala. Maraming salamat, O Diyos, for those privileges that we have in you. At higit sa lahat, Lord, maraming salamat aming Jesus. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Pag-ibig mo ay napakalawak. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at katapatan. Pinupuri ka namin sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong habag at awa. Let your peace, let your grace, let your mercy be received even now sa mga anak mo na naririto. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. May we all sit down para sa ating communion.